Sa araw na ito ng Miyerkules, sa pinakahuling weather bulletin inilabas ng Pag-asa, Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration, sinabi nito na nakikita nila ang malakas pang mga pag-ulan na dapat daw asahan sa kanlurang bahagi ng bansa, kasama na rito ang Metro Manila. Ito ay hanggang sa natitirang bahagi ng linggong kasalukuyan dahil ang tropical depression o sama ng panahon at ang low pressure area ay lalong magpapaigting sa southwest monsoon o habagat. Ang dalawang low pressure areas na ito ang siyang higit na makakaapekto sa habagat. Batay sa pinakahuling data mula naman sa Pag-asa, ang mga pag-ulan ay magpapatuloy sa mga susunod na araw. Pero hindi raw naman inaasahan, hindi kaparehong dami ng ulan ang ipapatak gaya ng ipinatak noong araw ng Lunes. Sabi pa ng Pag-asa sa kanilang Malacanang briefing kahapon. Ang unang low pressure area na namataan ng Pag-asa ay nasa karagatan ng Pasipiko at ito ay naging isang ganap ng bagyo. Ang pangalan ay Bagyong Neneng. Ang sentro nito ay nasa layong 1,000 kilometro silangan ng extreme northern Luzon at may maximum sustained winds ng 45 kilometers per hour malapit sa gitna at may pagbugsong umaabot ng hanggang 55 kilometro bawat oras. Malayo pa ito sa kalupaan ng Pilipinas, kaya't walang tropical cyclone wind signal na nakataas sa namang bahagi ng bansa. Ang bagyong Neneng ay gumagalaw sa direksyong northwestward sa bilis sa 20 kilometro bawat oras. Sabi ng Pag-asa, hindi nila ito inaasa na tatama sa kalupaan ng Pilipinas. Sa ikalawang sama ng panahon ng low pressure area, ito naman ay 400 kilometro ang layo sa kanluran ng Calayan, Cagayan. At may mataas at tsansa maging isa ding ganap na bagyo sa loob ng susunod na 24 oras. Sinabi ng Pag-asa ng dalawang sama ng panahong ito ang siyang tumutulong para daw hatakin ang habagat patungo sa bansa na nagdadala ng maraming pag-ulan sa kanlurang bahagi ng Luzon kasama ng Metro Manila at ang Kabisayaan. Ang sama ng panahon na minomonitor naman sa labas ng Philippine Area of Responsibility, mahigit pang 3,000 kilometro ang layo, ay wala pa namang epekto sa ngayon sa ating bansa. Samantala, sinabi ng Pag-asa na ang dami ng ulang ipinatak simula alas 8 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga ng Lunes hanggang alas 8 ng umaga ng Martes ay naitala sa 239 millimeters of rainfall sa Science Garden Station ng Pag-asa sa Quezon City. Pero karamihan sa ulang ito ay ipinatak sa loob ng 6 na oras mula alas 8 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon araw ng Lunes. 202 millimeters, katumbas ito ng 11 araw na average rain na ipinapatak sa buwan ng Agosto. Pero diliwanag ng Pag-asa ng torrential rain noong nakarang Lunes ay mababa pa sa naitala sa panahon ng bagyong si Ondoy noong September 2009 na nagbagsak ng dobling dami ng tubig, pero ito ay sa loob ng 25 oras. Samantala, sa kaugnay pa rin pong balita, dala pa rin po ng walang humpay na mga pag-ulan sanhi naman ng habagat sa lungsod ng Iloilo. May 65 mga barangay ang apektado ng mga pagbaha sa kanilang lungsod. Dahil dito higit 3,000 mga residente ang naapektuhan ng pagbaha ayon pa rin sa report ng City Disaster Risk Reduction and Management Office. Ang mga pagbaha ay nagsimula naman na tanghali ng Lunes matapos magkaroon ng malakas na busang ulan sa ng habagat simula pa nung gabi ng Lunes. Sabi ng Iloilo City Emergency Operations Center, Martes ng umaga hanggang hapon, dito na nagsimulang maramdaman ang
epekto ng pagbaha sa may 65 barangay. Bagaman maaga raw nawala ang tubig sa mga lugar gaya ng 14 na barangay, naiwanan naman ng may 51 barangay na pagdating ng hapon, binaha ng umaga ng Tuesday, pagdating ng hapon, mayroon pa rin mga tubig baha. Samantala sa araw na ito ng Miyerkules, 19 na araw sa buwan ng Agosto, nagsuspindi ng klase silang mga lugar sa bansa dahil naman sa sama ng panahon, dala pa rin ng habagat. At ang ilan sa mga nagsuspindi ng in-person classes ay nag-shift naman o nagtungo sa tinatawag na alternative modes of learning. Sa lalawigan ng Pampanga, ang bayan ng Santo Tomas at ng Simon, walang face-to-face classes sa lahat ng level, pampubliko man o pribado, at nag-shift sa alternative modes of learning hanggang araw ng Huwebes o hanggang bukas, 20 ng Agosto. Sa lalawigan naman ng Batangas, ang Batangas City, walang face-to-face classes mula preschool hanggang kolehiyo. Online o modular distance learning ang ipapairal. Sa lalawigan o sabay naman ng Batangas, o Balayan sa lalawigan ng Batangas, sa Calaca, ganon din sa Lian, Nasugbo, Lobo at maging Sabawan at Lemery, San Pascual, bayan ng Tingloy. Lahat ng mga ito ay nagsuspende na rin ng face-to-face classes sa lahat ng level, pampubliko man o pribado. Ang ilan ay nag-shift sa tinatawag na modular distance learning. Samantala sa Maynila naman o sa NCR, ang University of Santo Tomas na binabaha, walang klase sa lahat ng level, at ang office work ay nag-shift ang August 19 para sa enhanced virtual mode of instruction patungo naman sa araw ng Thursday o bukas August 20. Ang De La Salle sa Lipa, Batangas, lahat daw ng klase sa lahat ng level ay suspendido at nag-shift sa online synchronous modality. Lahat ng naka-schedule na on-campus activities ay suspended. Ayon sa Pag-asa, ang mga pagulan ay inaasahan na iiral sa kanlunang bahagi ng bansa hanggang sa darating na Biyernes. Inulit ng Pag-asa ang kondisyong ito ay dahil sa low pressure area na maaring siyang magpaigting sa epekto naman ng ulan na dala ng southwest monsoon o habagat.